So magandang araw na po sa inyong lahat. So ngayon, nandito pa na tayo sa okra farming kasi may comment po sa atin. Sabi nga nila, dapat daw yung mga damo po yung pruning mo. Sabi nang nag-comment sa akin. So tama dun, tama po yun. Damo po yung pruning kasi sa okra wala namang pruning. So siguro napanood niyo po yung aking upload na sa okra walang pruning. So ngayon, topic po natin mga farmers sa okra farming, no? So ito ang mga dahilan, no, kung bakit hindi pa tayo, kung bakit hindi tayo gumamit ng plastic molds. So dati kasi every time na magtatanim po kami dito sa aming garden, ay talagang gumagamit pa ako ng plastic molds. Ito po yung mga video natin, yung mga pictures, no. So lahat talaga ay gumagamit pa kami ng plastic molds. So kung lumabas yung mga araw hanggang ngayon, siyempre malaking budget ang plastic molds, mahal din po. Nagkulang po yung budget namin, tsaka maraming gastusin talaga. So hindi na po kami gumamit ng plastic molds. So ang dahilan, aming mga panim dito ay sobrang damo talaga, no? Sobrang damo niyan. Kung ito po, no, yung ating ito po, tingnan po natin. So sobrang damo ng ating pananim na okra. Ito po yung maliit na katabi niya, ay tanggalin po natin, no? Tinanggal po natin to. So saka may mga lumilipad po dito na mga white flies. Okay lang yon, no? Walang problema sa white flies, madali lang yan sugpuin. Isang spill lang yan, mawala yan agad. So ang maganda talaga sa okra, kahit nga yung dahon ay butas-butas, ay walang problema, nagkaroon po ng bunga. Hindi katulad ng at saka yung okra hindi po inuod yung bunga, hindi katulad ng talong, ng apalaya, ng sitaw ay yung bunga talaga, yung frost talaga inuod. Sa okra wala, maganda yung okra. So yun po dahilan kung bakit every time nag-upload pang video sa ngayon, madaming damo. So yun po ang dahilan. Dahil po wala po tayong plastic molds ngayon, dahil sobrang mahal yan. Para sa akin mahal talaga, 2,000, 2,500 po dito sa lugar namin dito sa Leyte. So kaya hindi po ako gumamit. Pero sa totoo lang, maganda talaga gumamit po ng plastic molds, dahil malaking tulong po ang plastic molds sa mga pananim natin. Kahit anong uri po ng pananim po, pwede po tayo gumamit ng plastic molds. Kahit ano, root crops man yan or mga tanim, kahit ano, pwede po tayo gumamit ng plastic molds, kasi yan po talaga ang ginagawa ko dati, gumagamit ako ng plastic molding. So sa parating naman sa plant, hindi po siya madali yung erosion, no, ng lupa, ay hindi po dali masira yung lupa kung naka plastic molds. At saka yung maintain yung moisture sa lalim, so palaging basa po yung lupa. Malaking tulong, no, pagdating sa fertilizer, walang kaagaw, dahil doon lang sa butas mo tanim, doon din tumubo yung mga tanim. Every time nang mulagyan ng fertilizer, yung time lang makakain kasi wala namang damo dahil po sa plastic molds. Yun po ang mga kalagahan sa paggamit ng plastic molds. So okay lang, nagbabayad lang po din sa paglinis ng mga tao dito kung magpapatapos po kami dito. Okay, so yun lang po ang dahilan kung bakit madamo po yung ating okra ngayon, dahil po hindi tayo gumamit ng fertilizer. At saka may nag-comment din po sa akin kung bakit daw po hindi ako gumamit ng herbicide, yung pamatay damo. So hindi po ako nakasubok nun. Kasi hindi po ako sanay mag-spray ng pang damo na medisina. Hindi po ako sanay. Saka dito sa time namin, medyo maliit lang naman to, hindi man maluwag. At yun lang po ang topic ko sa inyo, ang dahilan kung bakit madamo yung aming panim ngayon, dahil po walang plastic molds. So yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Maraming salamat sa inyong panood. Sa hindi pa nakapag-subscribe sa akin, huwag niyo kalimutan subscribe mo channel. Palagi niyo po pindupin yung notification bell para update din po kayo palagi sa ating mga bagong video. Thank you for watching. Awat sa akin, buhay po sa inyong lahat. God bless all. Ingat po kayo palagi and happy farming.